pinakamagandang regalong matatanggap natin mula sa ating mahal sa buhay ay hindi yung mga material na bagay. Kadalasan, mas importante pang pamana o legacy, yung mga turo na iniiwan sa atin. Lalong-lalo na yung alaala ng pagmamahal na nakuha natin sa kanila. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Naranasan niyo na bang mawalan ng mahal sa buhay? Ako kasi ilang beses na. Bago pa man ako ipinanganak, hindi na ako gusto ng tatay ko at sa murang edad, iniwan na naman ako ng nanay ko. Masaklap, pero nagpapasalamat ako na may kumupkop sa akin na napakabait na lolo at lola. Sa kwento kong ito, ibabahagi ko ang karanasan ko kung paano ako nawalan ng mahal sa buhay at kung paano ito napalitan ng panghabang buhay na kaligayahan. Pero bukod pa roon, ibabahagi ko rin kung ano ang mga naranasan ko para maging isang albularya. Opo, isa po akong albularyang gaya ng lola ko. Tawagin niyo na lamang po akong Betty at ito po ang aking kwento. Betty, apo, pasensya na. May ginagawa ka pa ba? Ay, wala na po lola. Nakatapos na po ako magluto. Bakit po? Ay, ano kasi, magpapatulong sana akong magsuot nitong panty at shorts ko. Akala ko naman po kung ano na. Ito na po, tutulungan ko na po kayo. Ayan po, itaas nyo na po ang isa nyong paa. Oh, tapos yung isa naman po. Oh, ayan, tapos na. Maraming salamat, apo ha. Pasensya ka na talaga. Hirap na kasi ako talagang tumayo. At saka yubo ko, masakit na sa balakang at tuhod. Ayos lang po, lola. Pero kapag wala po ako dito, hindi po ba kayo nahihirapang kumilos mag-isa? Ang totoo niyan nahihirapan ako. Pero pinipilit ko na lang dahil halaga namang maghintay ako sa'yo na umuwi. Halaga namang buong araw ako walang pante. Kayo talaga, lola, oh. Di niyo po sinasabi sa akin na ganyan na palang nararamdaman niyo. E di sana nabilang ko na po kayo ng palda para hindi na po kayo kailangan magpanty. Bibili na rin po ako ng arinola para hindi na po kayo pupunta sa banyo para umihi. Ay, naku, apo. Nahihiya kasi ako magsabi sa'yo eh. Alam ko namang gipit ka dahil sa mga utang ko nung na-hospital ako. Kaya ayoko nang magsabi sa'yo. Lola naman eh. Kayo po talaga oh. Hindi mo utang lang yun. Utang ko rin po yun. Para naman po tayong di pamilya niyan. Naawa kasi ako sa'yo, apo eh. Imbis na nag-aasawa ka na inaalagaan mo pa ako. Diyos ko naman po, lola. Para arinola at palda lang naman ang hihingin niyo sa akin. Bakit naman umabot na sa pag-aasawa? Sa edad mong yan, dapat ay nag-aasawa ka na, hindi yung nag-aalaga ka pa ng lola mo. Sus, wag niyo na pong intindihin yun. Wala pa po sa isip kong pag-aasawa. Ni boyfriend nga, wala pa ako. Kaya nga hindi ka magka-boyfriend eh, kasi tinatanggihan mo kapag may gustong manligaw. Kapag hindi ko po gusto, tatanggihan ko talaga. Ayoko naman pong maging boyfriend ng lalaking hindi ko gusto, no? Kahit yung gwapong anak ng konsehal? Po? Lo, paano niyo naman po nalaman nandito lang naman po kayo sa bahay? Abay, ano nga akala mo sa akin? Matindi to eh. Hindi man ako nakakalabas ng bahay, chismis ang nakakarating dito sa akin. Ano ho? Teka nga, nanggagamot pa rin ho ba kayo, lola? Ay, ano kasi yung bata kasi, Lola, hindi po bang sabi ko po sa inyo, wag na po kayong manggamot. Sarili nyo nga po, hindi nyo na magamot pagkatapos na magagamot pa po kayo ng iba. Ang mamanhid din naman kasi ng mga nagpapagamot sa inyo, grabe. Hindi makaramdam na matanda na kayo at nahihirapan ng kumilos. Hayaan mo na po. Alam mo naman na ako lang ang albularya dito sa baryo natin eh.
Kawawa naman yung mga bata. Ilang araw nang nilalagnat at panay ang ubo. Hindi nagagamot ng doktor, kaya kinailangan na talaga ng albularya. Nausog pala nang hindi nakikitang nilalang at napilayan. Ay, Lola talaga. Hindi ko na po alam ang gagawin ko sa inyo. Ganito na lang po kaya. Ako na lang kaya manggagamot. Ha? Akala ko ba ayaw mong maging albularya? Kung ganyan naman po na ikaw lang ang palaging pinupuntahan dahil nag-iisang albularya ka lang sa baryo natin, sige ho, sige na. Magiging albularya na rin po ako. Pero apo, ayoko namang gawin mo ang pagiging albularya dahil napipilitan ka lang. Ang pagiging albularya, dapat isinasa puso, apo. Hindi yung dahil ang kailangan. Basta ho, kahit yung mga simpleng panggagamot lang po ang ituro nyo sa akin, hindi naman po siguro mahirap ang manggamot ng simpleng sakit lang. Talaga bang gusto mong matuto? Opo, Lola. Tsaka para naman mabawasan na yung pasan-pasan mo rito sa baryo natin. Sige. Kung yan ang gusto mo. Sino ba naman ako para tanggihan ka? Hinihintay lang naman kitang magsabi sa akin Sinasadya nyo yatang manggamot pa rin kasi alam nyo yung maaawa ko sa inyo. Oh, hindi Naaawa talaga ako sa mga dinadala dito at nakikiusap na gamutin ko sila. Sige na ho. Naniniwala na ho ako sa inyo. Kung bakit ba naman kasi nagkaroon ako ng napakabait na lola? Naku, talaga naman. Mas gusto pang unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Bagay na sa totoo lang. Ayoko sanang makuha mo pero ganun ka rin naman. Hindi po Mas nakakapag-isip naman ako ng tama kaysa sa inyo. Aray ko! Bakit niyo naman po ako binatukan, Lola? Akala ko po ba mahina na kayo, lakas niyo po mambatok. Ang sakit nun Para naman kasing sinasabi mong wala ako sa katinuan kong mag-isip. Ikaw talagang bata ka Sabi ko nga po, matulungin lang po talaga kayo. Sige na ho, kumain na tayo. Lalamig ang nilagang niluto ko. Masarap po yun ngayong umuulan. Ay, sige. Sabik na akong makahigop ng sabaw. Si Lola Lucia ay ang nag-iisang albularya sa baryo namin. Kaya naman kahit na matanda na siya at hirap ng kumilos, siya pa rin ang pinupuntahan ng mga tao rito. Ewan ko ba sa kanila, mga walang awa sa matanda. Pwede naman silang dumayo sa ibang baryo para doon maghanap ng albularyo pero makukulit talaga at si Lola Lucia ang pinupuntahan. Wala rin naman akong nagawa kapag nababalitaan ko na lang na nanggamot na siya. Sobrang mahal na mahal ko si Lola, lalo na at siya nga ang nagpalaki sa akin matapos mag-feeling dalaga ang nanay ko. Anak ako sa pagkadalaga. Nang mabuntisan ay tinakbuhan na ako ng tatay kong sundalo. Sundalo pero walang balls na akuin ang responsibilidad. Kaya ayun, ang nanay ko, iniwanan ako sa lola ko at naghanap ng ibang lalaki. Ang huling balita namin ni Lola ay may 8 na akong kapatid sa kanya. Minsan silang humingi ng tulong sa akin at kay Lola pero mariin ko silang tinanggihan. Minura-mura ako ng nanay ko noon at walang pakundangang sinabihan na walang utang na loob matapos niya akong buhayin at hindi ipalaglag. Napakawalang kwentang ina. Ay, apo, may kumakatok yata sa pinto. Lola, baka panaginip niyo lang po yun. Ay, madaling araw pa. Ay napakalakas ng katok. Paano niyo naman po maririnig ang lakas ng ulan? Ay nako, sige na tumayo ka na. Tignan mo kung sino. Sino ba kasi yun? Nakakainis naman Istorbo sa masarap na tulog. Puntahan mo na para makabalik na tayo sa tulog. Ay, eto na nga po. Ay, oo nga, may kumakatok nga. Sino ba kasi yun? Baka mamaya magpapagamot na naman kay Lola. Masisikawan ko talaga yun. Sino ba kasi yan? Ay, hala! Diyos ko po! Diyos ko! Lola! Bakit po? Anong nangyayari? Lola! May lalaking duguan! Tulungan niyo po ako. Oo, sige, halika rito. Maiga ka rito sa upuan. Sino ba yan? Aray ko, ang sakit ng tuhod ko. Hindi ko po kilala Sugatan po siya. Teka, sino ka ba? Tsaka bakit ang dami mong sugat? Ano ba nangyari sa'yo?
May umataking... Teka lang, Diyos ko po. Lola, bilisan niyo po pumunta dito at kukuha ako ng mga gamot. Eto na, may dala na ako. Hindi mo na kailangan umalis dyan. Naku Lola, ayos lang po ba kayo? Kaya niyo po ba siyang gamutin? Ayos lang po. Titignan ko muna kung kakayanin ko. Pero kung hindi ikaw ang gagawa. Sige ho, Lola. Nako, aswang ang may gawa nito, ano? Opo. Aswang ho, Lola? Totoo ba talaga yung mga ganon? Oo naman. Kung naniniwala ka sa mga albularyo, dapat naniniwala ka rin sa mga aswang. Totoo pala talaga ang mga yun. Diyos ko, siya Lola, tulungan na po natin siya. Diyos ko, ang dami niyang sugat. Siguradong masakit ang mga yan. Itaas mo ang damit niya para makita natin ang sugat. Po? Bakit ho ako? Sige na, ang arte naman Akala ko ba gusto mong maging albularya? Kasi... Ako na po magtataas. Ay naku, mabuti pa nga. Pasensya ka na at birhen pa kasi itong apo ko. Lola! Bakit mo naman sinasabi yun sa hindi natin kakilala? Diyos ko, nakakahiya. Ang arte-arte mo kasi. O yan, naku, ang laki ng kalmot. Halos lumuwa ang mga mata ko nang iangat ng lalaki ang suot niyang damit. Hindi dahil sa sugat na natamo niya, kundi dahil sa pandesal na nakabakat sa tiyan niya. Marahas na napalunok ako habang sinusuri ni Lola ang sugat. Parang wala lang kay Lola ang ginagawa niya habang yung lalaki ay matapang na tiniis ang gamot na ibinubuhos ni Lola sa sugat. Inutusan ako ni Lola na kumuha ng mga dahon sa likod ng bakura namin. Pagkatapos ay itinapal niya yon sa mga sugat ng binata. Nakakaawa ang mga sugat niya. Ang dami at ang nasa tiyan niya ay napakalalim pa. Pero hindi talaga ang mga sugat ang nakakadistract, kundi yung mga pandesal niya. Ano ba kasing nangyari dyan sa sugat na yan? Grabe ang init. Ang laki. May nakasagupa po akong aswang. Isa ka bang manunugis? Opo. Kaya pala sanay na sanay ka sa gamot. Hindi ka man lang nahapdian. Mahapdi po. Tinitiis ko lang. Ang ibig kong sabihin, mahapdi, pero sanay ka na kaya hindi ka ganong nasasaktan. Opo. Teka, san ba yung aswang na nakalaban mo? Bakit ka nakarating dito? Ay, sorry. Oo nga pala. Oo siya, sige, magpahinga ka na muna dyan. Pero, Lola, ayos lang po ba kung dito siya matulog? Hindi po ba parang delikado? Paano namang magiging delikado? Nakita mo nang sugatan siya wala naman sigurong masamang balak sa atin yan. Sa bagay. Pero kahit na, ibang tao pa rin po siya. Kung hindi naman po pwede, aalis na lang ho ako. Ay, nako. Hindi, sige, diyan ka na. Ano ka ba naman? Sobrang lakas ng ulan sa labas. Konsensya ko yan pag hinayaan kita lumabas na sugatan ka. Naninigurado lang naman kasi ako. Alam mo na, maraming masasamang loob. Naiintindihan ko. Pero wag po kayo mag-alala. Wala akong gagawing masama sa inyo. Ngayong gabi lang, aalis rin po ako bukas. Kahit na medyo nag-aalangan akong patuloyin ang binatang sugatan na nakisilong sa bahay namin, wala akong nagawa kundi hayaan na lang siya. Bukod kasi sa napakalakas talaga ng ulan, napakarami rin talaga niyang sugat. Siyempre, magiging konsensya ko yon kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. May malasakit naman ako sa kapwa kahit kaunti. Hindi nga lang kagaya ni Lola na sobrang bilis kong magtiwala. Buong gabi akong hindi napanatag sa pagtulog. Imbis na masarap matulog sa maulang gabi dahil malamig ang hangin, hindi ko maiwasang mag-alala na baka may iba pang balak yung lalaki. Hindi naman porke gwapo siya at may pandesal, mabait na siya. Kailangan kong manigurado. At dahil nga nahirapan akong matulog ng gabi, late na tuloy akong nagising. Tumitilaok ng paulit-ulit ang manok at ang taas na ng sikat ng araw. Kaya dali-dali akong bumangon at lumabas ng kwarto para tingnan yung lalaki. At laking gulat ko nang makita ko siyang nakahubad ng pang-itaas habang si Lola ay tinatalian ng bewang niya ng benda. Oh, ayan. Hindi na maaalis ang dahon na inilagay ko. Maraming salamat ho talaga, Lola. Pasensya na po kayo at wala akong may ibabayad sa inyo bilang tulong. Hayaan niyo po at babalikan ko kayo para magbayad.
Naku, huwag kang mag-alala. Trabaho ko naman ito bilang albularya. Kaso po mukhang nahihirapan na po kayo eh. Dapat hindi nyo na po ginagawa to. Oo nga po, Lola. Bakit hindi niyo po ako ginising? Dapat ako na pong gumawa niyan. Hindi ka pa naman marunong nito. Hala si Lola, paano naman po ako matututo kung hindi niyo po ako tuturuan? Tama ho nga po nyo, Lola. Kung gusto nyo po siyang matuto sa panggagamot, dapat nahayaan nyo po siyang gumawa ng mga gantong bagay. Sa bagay, tama ka. Medyo hindi pa kasi ako sanay na ihabilin ng mga ganitong bagay sa'yo, Betty. Nakalimutan kong kailangan mo nga palang magsanay. Sige ho, Lola. Nagawa niyo na naman po. Teka, nakapag-almusal na po ba kayo? Ay, hindi pa nga pala po. Pwede bang ipaganda mo kami ng makakain sa almusal? Naku, ayos lang po kahit wag na. Kailangan ko na rin pong umalis eh. Ay, Lola, wag niyo po siyang paalisin nang hindi man lang siya nakakain ng almusal. Hindi po, ayos lang po talaga. Sanay naman po akong hindi nag-aalmusal. Talaga ba? Kaya pala ang lakas ng kulo ng tiyan mo, no? Walang problema yun sa amin. Sige na, sumabay ka na sa pagkain sa amin. Pagkatapos ay pwede ka nang umalis. Kung talagang mapilit po kayo, sino ba naman ako para tumanggi? Siya nga pala. Hindi pa namin alam ang pangalan mo. Elias po yung pangalan ko. Kayo ho. Ako si Lola Lucia. At ang apo ko, siya naman si Betty. Mga albularya po kayo? Oo, pero ang apo ko kasi, sinasanay ko pa lang siyang maging isang albularya. Ang totoo, kagabi nga lang siyang nagpasya na magpapaturo na. Tamang-tama po pala. Kapag nangangailangan ako ng tulong ng isang albularya, may pwede na po akong takbuhan kaagad. Mabuti na lang po talaga at dito ako napadpad sa inyo. Handa naman kaming tumulong basta't kaya namin. Pinakinggan ko lang ang usapan ni na Lola at ni Elias habang nagluluto ako sa kusina. Mukhang okay na ang pakiramdam niya dahil hindi na siya nasasaktan sa tuwing nagsasalita. Habang nag-uusap sila, pakiramdam ko ay mabuting tao naman si Elias base sa kung paano niya kausapin si Lola. Naikwento niya na isa siyang manunugis ng aswang na sa tingin ko ang ibig sabihin ay isang tagahuli ng aswang. Simpleng luto lang ang ginawa ko, pritong itlog at 2 pakete ng noodles para may sabaw. Wala namang arte sa Elias nang kainin niya yon. Mukhang sanay siya sa ganong ulam. Ang dami niyang nakain kahit tumanggi siya. Teka lang pala, Elias. Hintayin mo nang gumayak itong apo ko. Betty, isabay mo na sa paglabas mo itong si Elias para maalalayan mo siya sa paglalakad. Po? Naku, Lola, baka mamaya machismis pa kami pag lumabas kami ng sabay. Diyos ko, di sabihin mo kaibigan ng lola mo. Kilala niyo naman po yung mga mapangmatang mata ng mga kapitbahay natin. Nakita lang na magkasabay, boyfriend na kaagad. Kung magkaakbay pa kaya, di nabuntis na ako. Lola, ayos na ho ako. Wala naman pong problema yung mga paa ko. Kaya makakalakad po ako ng maayos. Kahit tumakbo pa, kayang-kaya ko. Sigurado ka ba? Sigurado po. Kaya wag na po kayo mag-alala. Siya, sige, ikaw ang bahala. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo ha. Kung di nyo po ako pinagbuksan kagabi, baka kung sana po ako pulutin ngayon. Sige ho, Lola, Betty, alis na ho ako. Mag-iingat ka ha. Ano pang hinihintay mo? Maligo ka na ron at mapasok ka pa sa trabaho. Hala, bakit bigla naman po kayo naging masungit dyan? Paano ang arte-arte mo? Nakita mong hirap na hirap pang maglakad si Elias pero hinayaan mo na lang na umalis mag-isa. Kaya niya na nga raw po, Lola. Bakit po ba concern kayo sa kanya? Uy, Lola, wag mong sabihin na akit ka sa nakakasilaw na abs niya, ha? Ay, mahabaging langit. Betty, ano ka ba? Manghilabot ka nga. Ang tanda-tanda ko na para masilaw pa sa ganoon. Ay, nako. Mas maganda pa rin ang katawan ng lolo mo nung kabataan namin, ano? Nako, pumasok ka na nga sa banyo at makamalate ka pa. Si Lola naman, galit na galit ka agad. Nagbibiro lang po ako eh. Pinanlakihan ako ni Lola ng mga mata imbis na sagutin ang sinabi ko. Hindi ko na lang siya pinansin at pumasok na ng tuluyan sa banyo para naman makaligo na. Kung magpapatagal pa ako, baka tuluyan na akong malate sa trabaho. Isa akong kahera sa isang mini grocery store sa bayan. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya yun lang ang trabahong nakuha ko.
Gusto sana akong patuloyin ni Lola Lucia sa kolehiyo pero nagkasakit naman siya at nahinto sa pagtatrabaho kaya napilitan akong tumigil na sa pag-aaral. Ilang araw ang matuling lumipas at wala namang naging problema sa baryo namin. Pero nang pauwi na ako sa bahay, nagtaka ako kung bakit nagkukumpulan ang mga tao sa tapat ng bahay ni Mang Nestor. Kaya pumasok na ako sa loob nila at nilapitan si Mang Nestor kahit bihira akong makipag-usap sa kanya dahil grabe ang lakas ng putok niya. Mang Nestor, ano pong nangyari? Bakit nagkakagulo po yung mga tao sa tapat ng bahay niyo? Betty, Diyos ko, mabuti at dumating ka. Baka makatulong ang lola mo sa nangyari sa mga alaga kong baboy. Ewan ko kung ano nangyari, pero halos maubos sa mga baboy ko sa dami ng nakain ng aswang. Ha? Aswang ho? Oo, halika, tignan mo sa loob. Ayan o. Hala, nakakadiri. Ha? Wasak ang tiyan at labas ang mga laman loob ng mga baboy niya, Mang Nestor. Mukha nga pong hindi pangkaraniwang hayop lang ang gumawa niyan. Aswang nga. Kaya kung pwede sana, sabihin mo sa lola mo kung pwede niya bang alamin kung sino ang aswang na gumawa nito sa mga baboy ko. Pero matanda na po ang lola ko. Hindi niyo na po dapat siya inaasahan sa mga ganitong bagay. Kung hindi ang lola mo, sino? Pwede naman po kayong dumayo sa ibang baryo para magtawag ng albularyo. Pahirapan pa yan, Betty. Kaya pa naman siguro ng lola mo. Bukod sa matanda na po ang lola ko, may sakit pa po siya. Halos hindi na nga po siya makalakad eh. Kung walang aaksyon sa nangyaring to sa mga baboy ko, di sino? Paano kung hindi lang mga baboy yung mapatay ng aswang? Sige nga, Betty. Ibis kasi napalitan mo na ang lola mo sa pagiging albularya, masyado ka nagpapakabisi sa ibang bagay. Sinasayang mo ang kakayahan ng pamilya nyo. Teka nga ho, bakit po parang namemersonal po kayo? Binabayaran niyo po ba ang lola ko para makapagsalita kayo ng ganyan? Aba, wala naman ako sinasabing masama. Ang sinasabi ko lang, mag-aral ka na rin manggamot para naman hindi lang yung lola mo yung inaasahan namin dito. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba ha? Abay, wala. Pero kung hindi ka mag-aaral ng pagiging albularya, siguradong maraming mapapahamak sa baryong to. Hindi ka ba nakukonsensya? Ewan ko ho sa inyo, Mang Nestor. Bahala kayong solusyonan ang nangyari sa mga baboy niyo. Hoy, teka, sandali. Betty, sabihin mo sa lola mo, ha? Ewan ko sa yung gurang ka. Hindi ko sasabihin. Aray! Ay, sorry. Bigla ka kasing lumitaw. Betty? Elias, anong ginagawa mo rito? Mamaya ako na ipapaliwanag. Titignan ko na muna kung ano nangyari dito. Kahit hindi mo natingnan, namatay yung mga baboy ni Mang Nestor, wakwak ang mga tiyan at labas ang mga laman loob. Halatang hindi yung ginamitan ng kutsilyo dahil ang hiwa parang matatalas na kuko ng hayop ang ginamit. Pero hindi basta kuko, pang malaking hayop. Magaling ka pala magmatsyag, no? Pero kailangan ko pa rin talaga makita dahil wala pa akong tiwala sa'yo. Hintay mo ako dyan. Kakausapin kita pagkatapos kong tignan ang sitwasyon. Tumaas ang kilay ko dahil sa pag-uutos niya sa akin na hintayin siya. Medyo na-offend ako sa paraan niya ng pananalita pero ewan ko ba, sinunod ko pa rin naman siya. Saglit lang siyang pumasok doon at nakiusisa. Bumalik din siya sa kung saan ako naghihintay. Oh, bakit bumalik ka kaagad? Aswang nga yun. Hindi ko na kailangan tignan pa ng mas malapitan. Wow, expert na expert ah. May aswang sa malapit. Nararamdaman ko. We, totoo? Paano mo naramdaman? Hindi mo ba alam na may tinatawag na anting-anting? May ganun ako. Isang medalyon na anting-anting na kapag uminit, ibig sabihin may aswang sa paligid. Ah, may ganun din pala. Akala ko kasi yung langis lang na kumukulo eh. Ganun kasi yung ginagamit namin sa bahay. Maraming iba't ibang anting-anting at mutya na ginagamit ang mga manunugis at albularya. Nasigurado rin akong ituturo sa iyo ng lola mo. Kaya tara na. Punta na tayo sa bahay niyo at kailangan ko makausap ang lola mo. Teka lang naman. Bakit may paghawak ng kamay? Ay, pasensya na. Ayaw mo nga palang ma-issue ng girlfriend ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko rin naman gusto na isipin na lang girlfriend kita eh. Excuse me? Tara na, bago ka pa mapikon. Teka nga lang. Bagal-bagalan mo naman kasing paglalakad, no? Iksi naman kasi ng mga binti mo eh. Kailangan ko patuloy mag-adjust. Ay naku, ang dami mo pang sinasabi. Ano ba kasing sasabihin mo kay Lola Lucia? May kaugnayan to sa aswang na nakalabang ko nung napadpad ako sa bahay niyo. Hindi ko kasi nasabi sa inyo na yung aswang na yon nagpalipat-lipat lang sa iba't ibang baryo. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya matalo. Ang totoo niyan, malakas na uri siya ng aswang. Ang sinasabi mo ba? Yang aswang na hindi mo matalo? Nandito na sa baryo namin?
ganun na nga. Diyos ko po, kaya ka ba nandito? Oo, pansamantala ako nakitira sa kaibigan ko na taga rito lang din. May kaibigan ka naman pala dito, bakit sa amin ka pa nakisilong nung gabing yun? Malayo pa ang bahay ng kaibigan ko kung saan ako inabutan ng napakalakas na ulan. Tapos hinang-hina pa ako dahil sa pagod at sakit ng mga sugat na natamo ko. Kaya yung unang bahay na nakita ko yung unang kinatok ko. Mabuti na nga lang at ang bait nyo dahil pinagbuksan nyo ako. Sa bagay. Pero teka lang, kung sasabihin mo kay Lolang nangyari, ano naman na magagawa niya? Malaki ang naitutulong ng isang albularya sa ganitong bagay kung hindi mo lang alam. Ang ibig ko sabihin, mahina ng lola ko. Hindi na siya kagaya ng dati na nagagawa pang makipaglaban kahit sa mga engkanto. Basta, kahit maliit na tulong lang matatanggap ko. Nagkibit-balikat na lang ako at sinabayan si Elias. Ang totoo, kaya medyo nagsusungit ako sa kanya ay dahil sa angking kagwapuhan niya. Gusto ko kasi siyang sulyapan ng sulyapan at para matingnan ko ang mukha niya, kailangang magsungit ako o kaya ikausapin siya. Kahit na may pagka-arogante, matangkad siya, moreno at gwapo. Hindi lang yun, maganda pa ang pangangatawan. May abs. Kahit sino naman siguro hahanga sa angking kagwapuhan niya. Pero sa kaso ko, hindi ko yun ipapahalata. Pagdating namin sa bahay, hindi ko inaasahan na pagbukas ko ng pinto ay mapapasigaw ng malakas si Lola. Hey, Diyos ko po! Ano ba naman? Bakit hindi kayo kumakatok? Isara niyo yan! Ay, sorry po Lola. Ano po ba kasing ginagawa niyo taglalakad kayo dyan na nakahubo? Nabasa kasi ang palda ko, kaya magpapalit ako. Ay, Diyos ko, nakita na tuloy ni Elias yung kulubot na perlas ng silanganan. Lola, wala po ako nakita. Huwag po kayo mag-alala. Nakita mo na. Ang lola ko, madalas na hirap na talaga siya. Kaya nga, hanggat maaari ayoko na talaga siyang manggamot. O kaya naman gawin yung mga bagay na ginagawa niya bilang isang albularya. At saka, kaya rin pumayag na akong maging albularya para mapanatag siyang wag nang tumanggap ng mga humihingi ng tulong. Oo nga po eh. Sayang kasi at mukhang magaling pa naman si Lola Lucia. Pero sige, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako hihingi ng mabigat na tulong. Ang gusto ko lang sana, malaman ko saan nakatira o sino yung aswang para mabilis ko siyang matuntun. Salamat sa pangunawa. Pagbibigyan kita ng humingi ng tulong sa kanya sa ngayon, pero sa susunod, sana hindi na. Kung ayos lang sa'yo, sa akin ka nalang humingi ng tulong. Papasok na lang ako sa kwarto. Pumasok ka na, Betty. Tulungan mo ako maghanap ng panty. Oh, pasok na raw tayo. Teka lang, maya-maya na at siguradong hindi pa nakarating si Lola Lucia sa kwarto niya. Ikaw lang ba yung nag-aalaga sa lola mo? Ako lang, walang iba mag-aalaga sa kanya. Pero bukod sa'yo, wala ba siyang mga anak? O kaya naman, iba pang mga apo? Marami siyang apo pero iisa lang ang anak niya. Isa na nga lang perwisyo pa. Sapat naman ako para mag-alaga sa kanya eh. Hindi rin naman ako kahit kailan magrereklamo. Pero kailangan mo ng katuwang. Dapat sana may nagbabantay sa kanya sa tuwing siya lang mag-isa rito. Lalo na't ganyan yung sitwasyon niya. Yun nga, pero ano ba magagawa ko? Hindi ko naman siya pwedeng dalhin sa trabaho ko dahil mas lalo siyang mahihirapan doon. Betty, alika na, apo. Tulungan mo na ako maghanap. Tara na, pasok na tayo. Dito ka lang muna sa sala ha at bibihisan ko lang si Lola. Pinuntahan ko na nga si Lola sa kwarto at tinulungan siyang magbihis. Panay ang reklamo niya dahil nga nakita raw ni Elias ang kulubot niyang perlas. Hindi pa naman talaga nakita ni Elias dahil nasa likod ko siya at nakatuon ang atensyon niya sa akin dahil nag-uusap kami. Pero hindi siya naniniwala. Sa tangkad daw ni Elias, imposibleng hindi niya nakita. Todo explain na lang talaga ako sa kanya para kahit papaano mabawasan ang matinding hiyang nararamdaman niya. Lalo na at haharap siya kay Elias at mag-uusap sila. Kailangan ba talagang mag-usap kami, apo? Tungkol daw po kasi sa aswang na gumagala dito sa baryo natin. Nakita ko rin po kanina kawawa yung mga baboy ni Mang Nestor. May nabiktima na. Opo, si Mang Nestor at yung mga baboy niya. Mabuti na nga lang po at mga baboy lang ang nabiktima, walang tao. Kaya mainam po talagang simulan nating hanapin kung nasan yung aswang na yun. Ay, sige, mabuti pa nga. Basta sigurado ka na hindi nakita ni Elias, ha? Sigurado nga po ako. Kaya tara na po.
Elias, po. Pasensya ka na sa skandalong nangyari kanina, ha? Ay, wala naman po talaga ako nakita, Lola, kaya wag po kayo mag-alala. Ulo lang po ni Betty yung nakita ko. Ay, naku, sana nga. Siya nga pala, yung tungkol sa aswang. Anong may tutulong ko sa'yo? Tungkol po doon, alamin lang po sana kung nasan po yung aswang. Pero mas mabuti po kung makikita natin kung sino mismo. Hindi ba't nakalaban mo na siya? Hindi mo alam ang itsura niya. Sigbin po kasi ang kalaban kong uri ng aswang eh. Ay, nako, mahirap ng kalaban ng mga sigbin. Bakit po, Lola? Ano po ba talaga ang mga sigbin? Ang alam ko lang po kasing sigbin yung pangit na asawa ni Aling Chuchay. Tinawag niya kasing mukhang sigbin mula po nung nangabit. Ay nako, pangit na nga, nagawa pang mga bit. Loka-loka talaga yung si Chuchay, ano? Pero yun na nga po. Mga hindi naman talaga kaya-aya ang mukha ng mga sigbin. Pero hindi lang yun ang katangian nila. May kakayahan silang maging invisible sa harap ng mga kalaban nila. Kaya pala nasugatan ka niya, Elias? At kaya rin nahihirapan akong hulihin siya. Ano bang gamit mo panlaban sa kanya? Buntot pagi, bawang at holy water. Pero kung ano na rin yung nagamit ko. Kaya lang walang umubra. Nakakatakas pa rin talaga. Nasubukan mo na bang gumamit ng asin? Hindi pa eh. Sa tingin ko magandang gamitin ng asin. Invisible lang naman siya, no? Hindi naman siya nagiging parang multo. Hindi. Nasusugatan pa rin naman siya eh. Eh di, magdala ka ng pinulbos na asin. Tama. Tama. Yun ang gamitin mo. Ngayon ko lang naintindihan ang punto mo, Apo. Tama nga ito, Apo ko. Pinulbos na asin ang gamitin mo. Hindi ko pa maintindihan. Paano po? Ang mabuti pa, kapag kakalabanin mo ng aswang, isama mo itong Apo ko. Ano po? Bakit po ako sasama? Dahil matalino ka, Apo. Kahit na hindi ka patuluyang nagiging isang magaling na albularya, matutulungan mo itong si Elias. Hala, kakayanin ko po ba talaga? Oo naman. Isa pa. Sa tingin ko matuturuan ka naman itong si Elias sa pakikipaglaban. Bilang albularya kasi, dapat marunong ka ring makipaglaban, lalo na't iba-ibang elemento ang makakaharap mo. Huwag po kayong mag-alala. Paig po ako dyan, Lola. Tutulungan ko po itong si Betty para naman makapahinga na rin po kayo sa panggagamot at pagtulong sa mga nangangailangan ng albularya. Teka, ako ba tinanong niyo kung payag ako? Naku, maraming salamat talaga, Elias. Napakabait mong bata. Siya, ang mabuti pa, magtatawas na ako para malaman na natin kung sino ang sigbin na yan. Sige po, Lola. Maraming salamat po. Wala ka ba talagang naririnig sa akin? Hello, hindi ako payag. Hindi ako pinansin ni Lola at ni Elias. Mukhang wala akong choice sa kung ano man ang gusto nilang mangyari. Kaya naman hindi na ako nagreklamo pa. Ako rin naman ang may gusto na humalili na sa pagiging albularya ni Lola. Tinulungan ko nga si Lola sa pagtatawas. Tahimik kaming lahat habang pinapanood ang ginagawa niya. Tinuturo din kasi sa akin ni Lola kung paano ang tamang proseso nun. Hanggang sa unti-unti na ngang may lumitaw na imahe sa tubig gamit ang ipinatak na kandila. Nakikita mo ba, Betty? Ano po ba yan? Mukhang bahay eh. Nagtatago siya sa loob ng isang bahay. Saan naman kayang bahay yan, Lola? Sa bahay na maraming mga hayop. Tingnan mo ito. Ayan ang mga hayop na alaga ng may-ari ng bahay. Baka naman po sa bahay ni Mang Nestor. Nandun pa rin po siguro siya? Kung ganun, kailangan na natin maganda. Pumunta na tayo sa bahay ni Mang Nestor. Teka lang, Elias. Hindi pa nga natin alam kung bakit siya nagtatago dun eh. Hindi ba dapat tumakas na siya sa bahay ni Mang Nestor kung nilimas na niya ang mga baboy? Oo nga, no. Baka nasa bahay siya ng iba pang mga nag-aalaga ng hayop. Baka doon naman siya mambibiktima. Tama ka dyan, Betty. Ang mabuti pa, puntaan na natin ang mga bahay na may mga alagang hayop. O sige, pero ganito lang ba tayo? Wala tayong dadaling pangontra? Eto, teka lang. Ito, suot mo. Ano to? Mutya ng itim na bato. Proteksyon yan laban sa mga aswang. Isuot mo para hindi ka nila mahawakan. Sige, isusuot ko to. At kahit na anong mangyari, wag na wag mong huhubarin yan, ha? Oo na, tara na. Bago pa nakapag-hunting ulit yung aswang na yun.
Ang lakas ng loob niyang puntahan ang nananahimik naming baryo. Teka, paano si Lola? Ano ba kayo? Kaya ko ng sarili ko. Isa pa, hindi naman ako papasukin ng aswang sa loob ng bahay ko. Takot lang nila sa lahat ng mga pangontra ko rito. Tuluyan na nga naming iniwan si Lola Lucia sa bahay para puntahan ang mga bahay ng mga kabaryo namin na may mga alagang hayop. Sa baryo namin may 4 na bahay ang dapat naming puntahan. Pagdating namin sa unang bahay, wala daw maramdaman si Elias na presensya ng aswang. Kaya naman lumipat kami sa pangalawa hanggang sa pangatlong bahay pero wala pa rin. Kaya naman tinapat ko na siya. Elias, sa tingin ko kailangan nga talaga nating puntahan ang bahay ni Mang Nestor. Di ba sabi mo sa akin kanina, baka umalis na siya sa bahay ni Mang Nestor? Ang sabi ko lang naman, baka. Hindi ko naman sinabing sigurado ako. O siya, sige. Punta na natin para sigurado. Nga pala, yan bang mutya na suot mo? Iyang umiinit kapag may malapit na aswang? Accurate ba talaga yan? Sinasabi mo bang sinungaling ang mutya na suot ko? Baka kasi kailangan sobrang lapit natin sa pinto ng bahay eh. Sa gate lang naman kasi tayo lumalapit pagkatapos umaalis na kaagad tayo. Gaano ba kalayong sakop ng radar ng mutya mo? Malakas pa to kaysa sa putok ni Mang Nestor, kaya huwag ka mag-alala dyan. Ha? Akala ko ako lang nakakaamoy sa lakas ng putok ni Mang Nestor. Sino bang hindi nakakaamoy nun? Bakit kaya hindi niya naamoy yung sarili niyang amoy, no? Aba malay ko dun. Matagal na siyang ganong kabaho eh. Tara na nga, puntahan na natin yung bahay ni Mang Nestor. Oh, malapit na tayo. Paano pala kung halimbawa na naroon talaga yung aswang? Ano pa bang dapat gawin? Di papasukin na kaagad natin yung bahay ni Mang Nestor. Ano? Agad-agad? Pero, hindi pa ako handa. Hindi nga ako marunong lumaban eh. Huwag kang mag-alala at hindi ka naman masasaktan ng aswang. Isa pa, bibigyan naman kita ng sandata. Nandito sa bag ko. Kaya pala may dala kang bag. Ngayon ko lang napansin. Teka, kung tama ka nga Betty. Nandito pa nga ang aswang. Kasi sobrang init ng suot kong mutya. Paano na yan? Papasukin ba natin ang bahay ni Mang Nestor o kakatok tayo? Kakatok tayo. Papapasukin naman tayo niyan eh. Basta maganda lang tayo sa matinding amoy ng bahay. Tulong! Teka, ano yun? Si Mang Nestor yun, di ba? Tulungan niyo ako! Hala, baka si Mang Nestor nang isunod ng aswang. Ano bang hinihintay natin? Pumasok na tayo! Hindi na tayo pwedeng kumatok lang! O sige, akitin ko ang gate pagkatapos pagbubuksan kita. Sige, bilisan mo! Tulong! Pakiusap! Huwag! Hindi ito pinangako mo sa akin! Ang taas ang gate ni Mang Nestor. Tara na, pumasok na, dali! Teka, Elias! Narinig mo ba yung sinabi ni Mang Nestor? Pinangakuan siya? Malalaman natin yan mamaya. Tulong! Naku po, bilisan mo, Betty! Heto na nga! Nakalak ang pinto. Sisipain ko na lang. Mang Nestor! Papasok na po kami! Tulong! Pareho kaming natigilan. Nang pagbukas namin ng pinto, ay mabilis na hinatak si Mang Nestor ng isang nilalang na hindi nakikita. Sobrang bilis nun, kaya kailangan namin siyang habulin hanggang sa makarating ito sa hagdan paakyat sa pangalawang palapag. Natatarantang sinabihan ko si Elias na habulin na lang mag-isa si Mang Nestor at hahanap ako ng harina sa kusina. At nang makahanap ako, dali-dali akong sumunod sa second floor. Sinundan ko lang ang mga dugo ni Mang Nestor hanggang sa makarating ako sa kwarto kung saan nakahandusay na sa sahig ang kaawa-awang katawan ni Mang Nestor. Habang si Elias ay panayang hampas ng buntot pagi sa kung saan-saang parte ng kwarto. Hindi ako nagsalita. Tinalasan ko ang mga mata ko para makita kung saan gagalaw ang mga gamit. Nakikita ko kung saan nahuhulog ang mga gamit sa bawat nadadaanan nito. Hanggang sa makita kong gumalaw ang kurtina sa harap ni Elias. Sa pagkakataong yon ay mabilis kong isinaboy ang harina sa parteng yon at nakita ko nga ang itsura ng aswang. Elias! Ngayon na! Buwisit kang aswang ka. Wala ka nang ibang ginawa kundi mamerwisyo. Itong nararapat sa'yo! Bakit mo ba ako sinusundan? Hindi ka ba talaga natadala? Hindi ka naman nananalo! Susundan kita kahit sang lupalop ka pa ng mundo. Hanggat hindi kita napapatay, buwisit kang sigbin ka!
At dahil nga nakikita na ni Elias yung sigbin, madali niya na itong natatamaan ng buntot pagi. Ako naman nakatayo lang doon habang pinapanood sila. Nakakamangha ang husay ni Elias sa pakikipaglaban. Pero dahil natulala na ako, hindi ko na napansin na nakarating na sa akin yung sigbin. Mabilis niya akong nasakal na agad pumigil sa paghinga ko. Elias! Relax ka lang, Betty. Hindi ganyan masasakal ng matagal. Anong sinasabi mong... Buisit! Hindi mo ako mahuhuli! Hoy, teka, Sigbin! Hoy! Saan ka pupunta? Elias! Sundan mo na siya! Teka lang, ayos ka lang ba, Betty? Ayos lang ako. Sundan mo na yung aswang. Hindi na natin masusundan yon. Kailangan na rin nating iligtas si Mang Nestor. Lalo na at buka may alam siya tungkol sa aswang na kalaban natin. Akala ko kanina matatalo mo na siya. Masyado talaga mailap ang aswang na yon. Kung di ako parang tangang natulala nang makita kong naglalaban kayo, di sana napatay mo na siya. Nakahanap patuloy siya ng paraan para makatakas. Ayos lang, Betty. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang laki nga na naitulong mo eh. Nang dahil sa ginawa mong pagsaboy sa kanya ng harina, nakita ako ang tunay niyang itsura. Ngayon ko lang nalaman na babae pala siya. Basta, hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nahuhuli. Pero ngayong nakita na natin siya, baka naman lumipat na siya sa ibang baryo. Hindi basta-bastang lumilipat ang aswang sa ibang baryo. Kailangan niya munang alamin ang pasikot-sikot ng lugar na lilipatan niya bago siya tuluyang lumipat dahil takot siyang mapahamak. Kaya sigurado ako na sa susunod na mga araw, mananatili lang siya rito. Kung ganun, kailangan natin siyang mahuli sa mga araw na yun. Tama ka, Betty. Pero sa ngayon ang mabuti pa, tulungan mo akong buhatin si Mang Nestor sa kama niya. Kaya mo na bang gamutin ang mga sugat niya? Ha? Bakit ako? Oh, alangan naman papuntahin pa natin si Lola mo rito. At saka isa pa, hindi natin siya pwedeng ilabas ng bahay nila bukod sa baka kami makakita. Mabigat pa siya at sobrang umaalingasaw yung amoy ng putok. Alam mo, sa tingin ko mas kailangan ni Mang Nestor ang ligo kaysa magamot. Pwede rin naman. Yan ay kung ikaw yung magpapaligo sa kanya. Bakit ako? Ayoko nga. Magsuotan lang tayo ng takip sa ilong kaysa magreklamo ka pa dyan. Ayaw mo naman pala eh. Wala naman kaming choice kundi ang magtakip ng ilong habang ginagamot ko ang mga sugat ni Mang Nestor. Umuwi na muna ako ng bahay namin pagkatapos ay namitas ng mga halamang gamot dahil wala naman akong dala. Nang makabalik ako sa bahay ni Mang Nestor, sakto namang nagising siya. Kaya nagkaroon kami agad ng pagkakataon na makausap siya sa kung ano ang tunay na nangyari habang ginagamot ko ang mga sugat niya. Aray! Huwag mo namang idein ng bulak. Masakit eh. Hindi ko naman po masyadong diniin. Ang OA mo naman kung makapag-react. Masakit naman talaga eh. Ang mabuti pa po para hindi nyo masyadong maramdaman yung sakit ng panggagamot ko sa sugat nyo. Magkwento po kayo sa akin kung ano nangyari sa inyo nung sigbi na yon. Ay, niloko ko ng sigbi na yon. Nakipagkasundo ko sa kanya na tutulungan niya akong umasenso kapalit ng pagkain niya sa mga baboy ko at pagpapatuloy ko sa kanya rito sa bahay. Pero nung ginawa niya, pati pala ako'y balak niyang biktimahin. Kung hindi kayo dumating dito kanina, malamang natuluyan na ako. Diyos ko naman, Mang Nestor. Bakit naman po kayo naniwala sa isang aswang? Alagad ng demonyo yun. Malamang na sinungaling yun at manloloko. Mamalay ko ba? Sabik lang naman ako'y yumaman at umasenso sa buhay. Ang sabi ng mga matatanda, ang mga sigbin daw ay nagbibigay ng swerte sa taong mag-aalaga nito. Kaya nga pumayag agad ako. Yun lang po ba yung sinabi sa inyo ng mga matatandang naringgan nyo tungkol sa haka-haka na yan? Hindi nyo ho ba alam na hindi lang mga hayop ang kinakain ng sigbin? Kung nagkataong nakipagkasundo talaga kayo ron, pwedeng pahanapin kanya ng mga taong ipapakain sa kanya. Kakayanin mo bang manloko ng tao, patayin at ipakain sa isang sigbin para lang umasenso ka? Siyempre hindi ko magagawa yon. Hindi mo magagawa kasi kaharap nyo kami. Pero sigurado ako na kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, mapapapayag ka na niya. Ang ibig mo bang sabihin, wala talagang balak yung sigbi na patayin siya? Na tinatakot niya lang si Mang Nestor para mapapayag siyang pumatay ng tao at ipakain sa kanya? Totoo. Yun nga ang ginawa niya sa akin kanina.
tumanggi ako, kaya niya ako hinatak papunta rito sa may second floor. Hindi ko naman talaga kayang pumatay ng tao. Tama ho ang ginawa niyo na hindi kayo pumayag, pero sa susunod po, bago kayo maghangad na magpayaman, maligo po muna kayo ng may tawas. Ano ka mo? Betty, ano ka ba? Ay, wala po. Mali lang po ako ng pagkakasabi. Akala ko may sinasabi ka eh. Mang Nestor, baka ho mas maigi kung maligo na muna kayo para matanggal ang mga dumi niyo sa katawan. Tsaka para mahugasan na rin po yung mga sugat niyo. Bakit naman? Nalagyan mo na niyang gamot na inilagay mo sa akin, di ba? Ayos na yon. Ang hapdi kaya kung mababasa ang mga sugat ko. Baka nga hindi ako maligo ng ilang araw nito eh. Oh, ano ho? Grabe ka naman! Hindi naman ako bingi para sigawan. Hindi po kayo pwedeng hindi maligo. Bakit naman? Maligo ho kayo, yung may isang timbang tawas. Sagot ko ng pang isang taong supply ng tawas nyo. Grabe ka. Para namang sinasabi mong may putok ako. Meron nga ho talaga. Umaalingasaw. Tinitiis lang namin itong si Elias eh. Ganon? Teka. Oo nga no. May kaunting putok nga. Talas naman ang pang-amoy nyo. Di naman masyado. Kapag tinataas ko lang naman yung kilikili ko. Mang Nestor, maawa ho kayo sa mga buhay namin. Pakibabahan na po yan. Ang kaarte nyo naman. Ang mabuti pa ho, alis na ho kami para makapagpahinga na po kayo. Nagamot naman na ni Betty yung mga sugat nyo eh. Pasensya na po kayo sa mga nasabi nito si Betty. Hayaan mo na. Sanay naman na ako sa tabil ng dila niya si Betty. Pero teka, paano pala ako? Baka balikan ako ng aswang. Maglalagay po kami ng pangontra sa bawat bintana ng bahay nyo at saka palagi nyo pong ibabaliktad ang walis nyo sa may likod ng pinto para hindi po makapasok. Kapag may kumatok, hintayin nyo pong makatatlo bago nyo pagbuksan. Sige. Maraming salamat talaga sa tulong nyo ha. At saka pasensya ka na, Betty. Niloko pa kita kanina. Dahil sa kalokohan ko, muntik na tuloy ako mamatay. Huwag nyo na lang pong uulitin. Sa tao nga po mahirap magtiwala. Sa aswang pa kaya? Tuluyan na nga kaming umalis sa bahay ni Mang Nestor at bumalik sa bahay namin ni Lola Lucia. Pagdating namin doon, masarap na ang tulog niya sa may mahabang upuang kawayan. Mukhang naghintay siya at napagod kaya imbis na gisingin pa siya, kinumutan ko na lang. Habang kami naman ni Elias ay nagpasya na kumain dahil hindi pa kami nakakapaghapunan. Habang kumakain, pinag-usapan namin ang plano para mahuli ang pasaway na sigbin. Pasensya ka na Elias ha, hindi kita napaghandaan ng matinong pagkain. Anak ko, ayos lang yun. Galing ka pa nga sa trabaho pero sinamahan mo na kaagad ako sa paghahanap. Sa totoo lang, gutom na talaga ako. Sa susunod, baka pwedeng magdala naman tayo ng pagkain habang naghahanap ng aswang ano? Hindi mo naman rin kasi sinabi kanina na nagugutom ka. Pero sige. Tama nga naman na magdala tayo ng pagkain. Kailangan rin natin ng lakas habang lumalaban sa aswang. Kaya naman pala hindi ka nakagalaw kanina habang nakikipaglaban ako sa aswang. Kasi gutom ka na pala. Hindi naman dahil sa nagugutom ako kaya ako natulala. Natulala ako kasi... Grabe bumilib ako sa labanan nyo ng aswang. Hindi ko akalain na makakasaksi ako ng ganun sa tanang buhay ko, no? Albularya ang lola ko pero nakita ko lang siyang manggamot ng mga tao. Pero yung makipaglaban... Hindi ko pa siya nakita. Mapapadalas na ang makikita mong pakikipaglaban kung sasama ka sa akin. Ano? Betty, gusto kita maging partner. Partner? As in, parang partner in crime? Oo, parang ganon. Kasi kahit hindi ka pa sanay sa pakikipaglaban, ang galing mo mag-isip. Di ka kaagad natataranta. Inuuna mo mag-isip bago kumilos. Tulad kanina. Naisip mo pa talaga maghanap ng harina. Samantalang pwede mo naman ako sundan paakyat para tulungan ako agad. Kung hindi ka kumuha ng harina, malamang hindi ko na nakita ang mukha ng aswang. At talagang naisip mo pang pag-aralan yung kilos niya. Hindi ka basta-basta nag-aagis ng harina. At para sa baguang kagaya mo, magaling ka. Oh, teka. Bakit namumula ka? Ha? Wala Natural na mapula-pula talaga ang pisngi ko. Hindi. Parang mas namumula ka talaga ngayon eh. Patayin nga, baka nilalagnat ka na. Aray ko, ba't mo naman inampas yung kamay ko?
Sabi ko na nga kasing natural na mapula ang mga pisngi ko. Ay naku, wag mo nang pansinin yan. Kumain na lang tayo. Hoy, bakit ka nagsusungit? Inirapan ko na lang si Elias imbis na sagutin pa siya. Ang totoo kasi, kaya namula ang pisngi ko ay dahil kinikilig talaga ako sa mga sinabi niya. Sino bang hindi kikiligin? Pinuri niya ako ng pinuri. Tapos, ang gwapo pa ng boses niya habang sinasabi yon. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yung boses niya pero nakakaakit talaga. Matapos naming kumain, umuwi na rin siya kaagad. Kinabukasan, maaga pa lang pumunta na siya sa bahay namin pero dahil nga may pasok pa ako sa trabaho, hindi ako pumayag na samahan siya sa paghahanap ng aswang. Sige na, ngayong araw ka lang naman na-absent eh. Ako na magbabayad ng isang araw mo, samahan mo lang ako. Naku, hindi na. Hindi rin natin makahanap yung aswang na yun at sobrang tirik ng araw. Mapapaso lang siya kapag lumabas siya. Mahahanap natin siya, ako na nagsasabi sa'yo. Hindi ka ba makakakilos ng ikaw lang? Kailangan ako ng amo ko dun eh. Kahit naman mabait yun, hindi pwedeng abusuhin. At saka, may malaking utang ako sa kanya na kailangan kong bayaran. Kaya kailangan ko pumasok palagi. Sus, isang araw lang naman eh. Damot naman ito. Eh kung sakaling kaya kita? Sabi ko nga hindi na. Teka, ano nangyari doon sa bahay ni Mang Nestor? Ha? Mga pulis ba yan? Oo nga, mga pulis at saka ambulansya. Si Mang Nestor yan ah! Diyos ko! Mang Nestor! Mang Nestor! Kaagad kaming napatakbo sa ambulansya, lalo na nang makitang isinakay na sa stretcher si Mang Nestor. Pero hindi na kami pinalapit dahil ang sabi ng pulis ay patay na ang biktima. Wakwakang siya nito at puno ng maraming kalmot sa katawan. Gusto sana naming pumasok sa loob ng bahay niya para tingnan kasi baka hindi niya sinunod ang mga payo naming maglagay ng pangontra pero hindi rin kami pinayagan. At ang masaklap pa ay dinala kami sa presinto dahil kami ang itinuro ni Aling Chuchay na huling nakita raw na pumasok sa bahay ni Mang Nestor. Nakakainis talaga. Hindi ako nakapasok. Nakakaasar talaga si Aling Chuchay. Hayaan mo na. Kahit hindi tayo tinuro ni Aling Chuchay, dadamputin talaga tayo ng mga pulis. Kasi nga tayo yung huling pumasok at lumabas sa bahay ni Mang Nestor. Teka, ba't parang mas nag-aalala ka pa sa pag-absent mo kaysa kay Mang Nestor? Na talagang binalikan pa ng sigbi na yun. Siyempre, nag-alala din naman ako, no? Ay, makauwi na nga. Teka, ba't ka uwi? Uuwi ako kasi wala naman na akong choice. Late na ako sa trabaho, baka mapagalitan lang ako ng amo ko. Sasayangin pa ba natin ang araw? Tara na! Oo nga pala, sige na nga. Tara na at hanapin na natin yung kakainis na sigbi na yan. Perwisyo na siya masyado eh. Pero bago yan, kailangan nga pala natin pumunta sa bahay niyo. Kailangan ulit nating humingi ng tulong kay Lola Lucia. Kailangan magtawas ulit siya para makita natin kung nasaan na ang sigbin. Ay ano ba talaga? Nakakainis naman to eh. Halika na nga, dami mo pang reklamo eh. Naiinis ako dahil medyo nakakasagabal na sa mga pang-araw-araw kong gawain ang panghuhuli ng aswang. Hindi pa naman ako pwedeng umabsent pero wala na akong magawa. Dahil nga dinala kami ng mga pulis sa presinto. Mabuti na nga lang at pinakawalan din kami kaagad kasi wala naman silang makuhang ebidensya na magpapatunay na kami nga ang may gawa. At saka kamamatay lang din daw ni Mang Nestor nang dumating ang mga pulis. Samantalang kagabi pa kami umalis sa bahay ni Mang Nestor. Pagdating namin sa bahay, kaagad na hinanap ko si Lola Lucia. Pero... Apo, pasensya ka na pero hindi ko yata kayang bumangon ngayon. Pwede bang ikaw na lang munang magtawas? Teka lang ho, Lola. Wala naman po kayong lagnat ah. Ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang dalhin ko na kayo sa ospital? Naku, ayos lang. Hindi na kailangan. Kailangan ko lang talaga ng pahinga. Ano po ba kasing ginawa niyo at nagkasakit kayo bigla? Lola, huwag po kayo masyadong magpapakapagod ah. Naglinis lang naman ako ng bahay. Makalat na kasi. Nahihiya na ako sa'yo, Apo. Masyado ka ng maraming ginagawa kaya kahit na simpleng paglilinis makatulong man lang ako. Kaya lang hindi ko akalain na hubuhin ako ng ganito.
Sa susunod po, magtrabaho lang po kayo ng tama. Huwag po masyadong magpapakapagod para hindi po kayo manghina ng husto. Oo na po, hindi na mauulit. Pero Lola, paano po kaya to? Sino magtatawas para malaman ko nasan yung aswang na sigbin? Sino pa ba? Ako po. Naku Lola, baka magkamali po ako niyan, mahirap na. Naniniwala ako na kaya mo, Apo. Huwag kang magpapatalo sa takot mo na baka hindi mo magawa. Pero... Sige na, kunin mo na yung mga gamit kong pantawas. Huwag kang mag-alala at kagabayan naman kita. Kaya sigurado akong hindi ka magkakamali. sige na nga po. Nasaan po ba? Nandyan sa may drawer ko, pangatlo mula sa ibaba. Dito po? Oo, nandyan. Kunin mo ang kandila, pati na rin ang maliit na lumang librong nandyan sa loob. Ano po tong libro na to, Lola? Libro yan na may laman ng mga dasal ng albularya. Sa'yo na yan. Talaga po? Oo, kabisado ko naman na ang bawat pahina niyan. At isa pa, kailangan mo yan bilang bagong albularya. Sige po, Lola. Makakaasa po kayo na makakabisado ko po agad to. Ay, talaga? Yan kung madali mo ngang mababasa ang mga nakasulat dyan. Bakit ho? Mga dasal lang naman ang laman nito, di ba? Teka, ano po mga salita to? Latin, ang lengguwahe niyan, Apo. Sana makabisado mo kaagad. Yan ang pangunahing lengguwaheng ginamit sa librong yan, kaya mahirap matandaan. Pero alam ko naman na magaling ka, Apo. Alam kong makakabisado mo rin yan. Paano ko naman po hahanapin dito yung dasal para sa pagtatawas? Kahit anong lipat ko sa mga page. Wala po talaga akong maintindihan Ilipat mo sa sa page 3. Nariyan yung dasal para sa pagtatawas ng hinahanap na bagay, tao. Oo, kahit ano pa yung hinahagilap. Sige ho. Ito po ba? Oo, yan. Pero babasahin mo lang yan habang pinapatak mo ang kandila sa tubig, ha? Kaya kumuha ka na nung palanggan ng ginagamit natin kapag nagtatawas. Kaagad na sinunod ko ang utos ni Lola sa akin. Pagkatapos ay nagsimula na nga akong magtawas. Hindi mahirap ang pagpatak ng kandila sa tubig pero napakahirap talagang basahin ng mga nasa libro. Ilang beses kong inulit-ulit ang proseso. Habang naiinis ako sa mga pagkakamaling nagagawa ko, si Lola Lucia at si Elias naman ay parehong matyagang tinutulungan ako at hinahayaang ulitin hanggang sa tuluyan kong naitama ang pagbabasa ng dasal. Diyos ko! Sa wakas natapos ko rin. Diba? Kinaya mong gawin. Kinaya ko nga po pero nahirapan naman ako. Natural lang na mahirapan sa umpisa. Wala naman nagtatagumpay na hindi nahirapan sa umpisa. Tama si Elias, Apo. At sa nakikita ko sa'yo, talagang desidido kang matuto. Kampante na akong iiwan kitang magiging isang magaling na albularya. Si Lola naman para naman po kayong namamaalam. Ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Apo. O siya, sige. Ang mabuti pa, basahin mo ng resulta ng pagtatawas mo. Ay, oo nga po pala. Teka, eto na po. Teka, sa bahay pa rin po ang resulta pero sa pagkakataong to, wala na pong mga hayop. Paano ko po malalaman dito kung saang bahay to? Patingin nga ako. Eto po, Lola. May malaking puno sa harap. Parang sa bahay pa rin ito ni Nestor. Patingin nga po ulit. Oo nga po, ano? Bakit kaya hindi siya umaalis sa bahay ni Mang Nestor? Sa tingin ko, gusto niya yung lugar ng bahay ni Mang Nestor. Marami siyang access para makakain at mabuhay sa paraang gusto niya. Paano? Wala naman na yung mga hayop pa. Malalapit ang mga kapitbahay ni Mang Nestor at isa pa, maraming batang naglalaro malapit sa bahay niya. Ay, nalinti ka na. Tara na, Elias. Kailangan nating balaan yung mga bata na wag maglaro dun sa tapat ng bahay nila Mang Nestor. Lola, alis na po muna kami ha. Kaya niyo po ba ritong mag-isa? Masama pa rin po ang pakiramdam niyo, di ba? Ay, ayos lang ako, Apo. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Sige ho, aalis na po kami. Sige, Apo. Iligtas mong baryo natin. Saglit kong tinitigan si Lola Lucia bago kami tuluyang umalis sa bahay.
Ewan ko ba, pero nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa dibdib habang paalis ng bahay. Para bang may nagsasabi sa akin na huwag kong iwan si Lola. Kaya lang, kailangan ko talagang gawin ito dahil hindi ko pwedeng pabayaan ang baryo namin. Pwedeng isa-isahin niya mga tao rito nang wala silang kaalam-alam, lalo na at hindi nga siya nakikita. Pagkarating namin sa bahay ni Mang Nestor, nakakandado ang gate at may nakalagay na yellow tape, indikasyon na may krimeng nangyari doon. May ilang mga bata ang naglalaro sa labas, nagtatagu-taguan sila. Kaya pinaalis namin sila at sinabihan na huwag doon maglaro. Kaya lang, noong nagsisialisa na sana sila, may isa sa kanilang nakapansing nawawala ang isa sa mga kalaro nila. At nang tanungin namin kung saan nila huling nakita ito, sinagot kami na nagtatago raw sa likod ng bahay ni Mang Nestor. Ako naman, sinasabi ko na nga ba eh. Tara na, Elias! Bakit ba ang tapang ng bata na yun para magtago sa bahay ng taong pinatay? Mga bata talaga ngayon titigas ang ulo. Kaya nga, wala rin kasing kinatatakutan ng mga bata kaya ganyan eh. Halika na, kaso, saan tayo dadaan? Saan pa ba? Sa likod na rin. Tara! Teka lang, Elias, masyadong mataas ang bakod na yan, baka hindi ko kayang umakyat. Ayos lang ba sa'yo na maunang umakyat? Bubuhatin kita. Sige, mauna na ako. Ayusin mong pagbubuhat sa akin baka matumba ako. Oo na. Wala ka bang tiwala sa laki ng katawan ko? Eh di ikaw nang malaki ang katawan. Bilisan na nga natin at baka mamaya mapano na yung bata. Eto na nga. Lumapit ka na rito sa akin at kakargayin kita. Sumampa ka sa balikat ko, ha? Nang lumapit ako kay Elias, agad niyang hinawakan ang bewang ko. Talagang nalunok ko lahat ng laway na pwede kong lunukin, lalo na tila may kuryenteng dumaloy mula sa mga palad niya patungo sa katawan ko. Pagkatapos ay binuhat niya ako paangat na parang ang gaan ko lang para sa kanya. Pilit kong pinakalma ang mabilis na pagkabog ng dibdib ko dahil hindi pwedeng magpadala ako sa bugso ng damdamin. Kaagad akong umapak sa may dibdib niya. Pagkatapos ay pilit na umakyat sa balikat niya hanggang sa maabot ko na nga ang tuktok ng bakod. Mabilis akong nakaakyat doon. Kaya lang, ang naging problema ay kung paano akong bababa. Betty, bumaba ka na. Ano pa bang hinihintay mo? Ano to? Ang taas! Kaya mo yan, sige na. Ikaw nagsabi kailangan natin bilisan pagkatapos ngayon babagal-bagal ka. Ay, nakakainis. Sige na nga. Bilisan mo, aakit na rin ako. Ito na nga. Bilisan mo na, Elias. Oh, bilis mo nga. Tumabi ka dyan, tatalon ako. Pagkalapag ni Elias, kaagad na kaming naghanap sa paligid. Tahimik, kaya pareho na kaming kinakabahan na baka kung ano nang ginawa ng sigbin sa bata. Sa totoo lang, mahirap talaga ang ginagawa namin. Naghahanap kami ng aswang sa madilim na bahay at hindi lang dilim ang kalaban namin, pati na rin ang pagiging invisible niya. Maya-maya pa nakarinig kami ng malakas na kalabog. Kasunod noon ay ang malakas na pagsigaw ng batang babae. Nagkatinginan kami ni Elias bago kami nagmamadaling tumakbo patungo sa second floor ng bahay. Pinakinggan namin ang palahaw ng batang babae hanggang sa makarating kami sa dulong kwarto at nakita siyang nakaangat sa sahig habang hawak ang kanyang leeg. Naku, nakalimutan ko magdala ng harina. May dala ako. Gumilid ka na muna. Ayun na siya! Hoy, pangit na sigbin! Bitiwan mo yung bata! Mga walang iya! Ano na naman ang ginagawa niyo rito? Ang dapat na tanong talaga kung bakit nandito ka pa. Talagang nagkahanap kayo ng kamatayan niyo, no? Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Tatapusin na natin ngayong gabi ang laban na to. Hindi ka na makakatakas. Hindi mo ko kakayanin! Mayabang na manunugis! Tuluyan na ngang binitiwan ng sigbin ang bata pagkatapos ay sumugod kay Elias. Agad hinugot ni Elias ang buntot pagi na nasa bag niya at sa kanya yun hinampas sa sigbin. Sa pagkakataong ito, iba ang gigil ni Elias na mapatay na talaga ang aswang. Pilit na lumalaban ang sigbin sa kanya pero mukhang ang pagiging invisible nga lang talaga ang nagpapalakas sa kanya. Pilit nitong pinapagpag ang harinang nakabalot sa kanya pero dinadagdagan lang ni Elias ang harina.
Habang ako naman ay agad na tumakbo papunta kung nasaan yung bata. Kinarga ko siya hanggang sa makalabas ako ng kwarto. Sinigawan ako ni Elias na lumabas na at isama ang bata, kaya yun nga ang ginawa ko. Nagmamadali kong ibinaba ang bata mula sa second floor hanggang sa makarating na nga kami ng tuluyan sa labas ng bahay. Pero hindi ko siya inilabas ng gate. Sinabihan ko siyang magtawag ng tutulong sa kanya na makalabas dahil kailangan kong balikan at tulungan ang kasama ko. Elias! Elias, Diyos ko po! Ano nangyari sa'yo? Nasaan na yung sigbin? Hindi pa siya nakakalayo. Habulin mo. Sugatan na siya, kaya hindi siya makakalayo kaagad. Pero paano ka, Elias? May sugat ka. Kayang-kaya ko na to. Ito ang buntot pagi. Mahina na siya. Nagawa lang niya makatakas dahil nabunan niya ang harina. Nasaan na yung harina? Naubos na. Alam ko na mahihirapan akong kalabanin ng sigbin, lalo na ngayong wala ng harina. Pero ang kailangan ko lang gawin talaga sa ngayon ay ang talasan ang pakiramdam ko. Hinagilap ko ang sigbin sa mga kwarto, sa banyo, sa sala, hanggang sa makarating ako sa kusina. Agad na kumunot ang noo ko, lalo na nang ma-realize ko ang kakaibang amoy na nasa kusina. Ang amoy na yon, pamilyar. Amoy hindi pa naliligo. Amoy putok. Doon ko na-realize na kinain nga pala ng sigbin si Mang Nestor, kaya siguradong dumikit sa kanya ang amoy nito. Pilit akong suminghot para maamoy kung nasaan siya. At nang matukoy ng pang-amoy ko na naroon siya sa dulong parte ng kusina, marahas ko siyang hinampas ng buntot pagi. Buwisit! Paano mo ako nahanap? Sumuko ka na, Sigbin! Hindi mo ako matatakasan! Hindi! Kahit na anong mangyari, hindi ako susuko! O siya, sige. Sabi mo itong bagay sa'yo! Aray! Aray ko! Paano mo ako nahanap? Hindi ba gumagana kapangyarihan ko? Sandali! Huwag kang mag-alala. Gumagana yan ng maayos. Pero may isang bagay kang nakalimutan, Sigbin. Ano? Anong nakalimutan ko? Buwisit kang babae ka! Nakalimutan mong maligo! Sa pagkakataong yon ay nahuli ko na rin ng tuluyan ang sigbin. Naitali ko sa kanya ang buntot pagi, kaya agad na umusok ang katawan niya at tuluyang lumitaw ang totoong itsura niya. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang lahat ng ito. Sa totoo lang, ni sa panaginip, hindi ko naisip na makikipaglaban ako sa isang aswang. Pero ngayon, heto na ako at ginagawa ko na. Totoo pala na kapag nasa sitwasyon ka na, gagawin mong lahat para makasurvive lang. Ilang saglit pa na hawakan niya ang binti ko at mariing ibinaon ang mga kuko niya sa balat ko. Napahiyaw ako sa matinding sakit. Dumudugo na yon, pero hindi ko binitiwan ang pagkakapulupot ko ng buntot pagi sa kanya. Hanggang sa siya na rin ang sumuko. Binitiwan niya ang binti ko at nakita kong nalapnos ang mga kamay niya. Na-distract siya sa nangyari sa kamay niya kaya nagawa kong ilipat ang buntot pagi sa leeg niya. Habol ang hiningang nagpupumilit siyang kumawala pero hindi na niya nagawa hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Tinalikuran ko na siya para tuluyan na sanang umalis. Yan ang nababagay sa'yo. Ang sakit. Kakainis kang Sigbin ka. Ang hirap maglakad dahil sa ginawa mo sa binti ko. Mabuti na lang napatay na kita. Betty! Yumuko ka! Ha? Ano? Bilis! Hindi na ako mapapatay! Patay ka na ngayon! Saan ka nakakuha ng palakon? Nakita ko sa kusina ni Mang Nestor. Betty, dapat bago mo iwan yung kalaban mo, sinisiguro mo munang napatay mo na. Hinimatay na kasi. Akala ko patay na. Nagpanggap lang yun. Paano kung di ako dumating, edi napatay ka na niya? Iniligtas mo naman ako eh. Aray ko, ang sakit ang binti ko. Nasugatan niya ako. Ha? Teka, patingin. Dito. Halika, tutulungan kita makalakad. Umuwi na tayo sa inyo para magamot natin at makapagpahinga na rin tayo. Mabuti pa nga. Gustong gusto ko na talaga magpahinga eh. Teka, paano mo pala nalabanan yung aswang? Nakahanap ka ba ng harina? Ay, hindi na kailangan ng harina. Yung amoy pa lang ni Mang Nestor na kumapit sa kanya, sapat na. Lupit mo talaga. Nakakahanap ka talaga ng paraan para makalaban, ha? Pero alam mo, kinabahan din talaga ako.
Hindi nga lang ako nagpapatalo sa kabang nararamdaman ko. Sigurado ako na magiging proud sa'yo si Lola Lucia. Sana nga, magsasanay talaga ako ng husto para maging mas magaling na albularya. Tama yan, Betty. Pero teka lang, paano tayo makakalabas dito? Pagkalabas namin ng pinto, nakita namin yung batang tinulungan namin. May tinuro siyang maliit na daanan na kasya ang tao, kaya doon na lang kami sumuot. Dumaan na lang kami sa may gawi kung saan kakaunti ang dumadaang tao dahil siguradong kapag may nakakita sa sitwasyon namin, mapapatanong talaga. Mabuti na lang at nakarating kami ng maayos sa bahay. Kahit pa hindi maganda ang pakiramdam ko dahil sa mga sugat na natamo ko mula sa pakikipaglaban, excited at masaya pa rin akong pumasok sa bahay namin. Lola, nakauwi na po kami. Natalo po namin yung Sigbinla. Alam niyo po bang kinalaban ko po siya? Para po akong action star kanina. Lola? Lola? Betty, mukhang tulog yata yung lola mo. Hindi pwedeng hindi niya marinig yung kwento ko. Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa kanya eh. Lola! Gising ka po muna, la! Teka. Lola? Lola Lucia? Bakit? May problema ba? Lola, wag po kayong magbiro ng ganyan. Gumising na po kayo. Baka naman sobrang pagod lang si Lola Lucia. Lola Lucia, gising na po kayo. Lola, wag po kayong magbiro. Masamang biro po yan. Teka lang, Betty Betty, mukhang na maalam na si Lola Lucia. Hindi pwede to, Lola. Lola ko, wag mo ko iwan. Gumising ka. Hindi ka po kaya na wala ka, Lola ko. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ko dahil sa pagkakapatay ko sa unang aswang na nakalaban ko, napalitan yon ng sobrang paghihinagpis nang umuwi ako sa bahay na wala ng buhay ang lola ko. Imbis na mag-celebrate kami nung gabing yon, magdamag kong yakap-yakap ang wala ng buhay na lola ko. Pakiramdam ko ako rin ang pinatay. Nawalan ako ng pag-asa sa buhay. Alam ko naman na may posibilidad na hindi na talaga tatagal ang buhay ni lola dahil bukod sa matanda na siya, may sakit na rin siya. Dapat tanggap ko na ang pwedeng maging kapalaran niya pero ang hirap pala. Ang hirap matanggap kapag nangyari na talaga. Ang mas masaklap pa roon kung kailan namatay si lola, saka bumalik ang nanay ko. Hinayaan ko siyang magluksa hanggang sa mailibing na nga si lola. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang may iba pa pala siyang pakay. Walang iya siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya kay lola, gusto niya pang humingi ng mana? Bakit pa ganong klaseng anak siya? Napakabait ni lola para tratuhin lang siya ng masama. Betty, kumalma ka muna. Hindi ko kayang kumalma na ganyan ang ginagawa ng sarili kong ina. Nakakahiya siya. Talagang pinagsisigawan niya pa ako sa labas ng bahay namin. Wala raw akong utang na loob. Wala naman talaga dahil hindi naman siya nagpalaki sa akin. Siya naman ang napahiya sa ginawa niya. Alam ng lahat ng mga kapitbahay niyo kung paano kanya pinalaki. Kaya huwag mo masyadong intindihin yung nanay mo. Saka sabi mo nga, di ba? Wala namang pamana sa yung lola mo. Kaya nga, itong bahay at lupa lang naman ang meron si lola tapos gusto pa niyang kunin. Napakawalang niyang ina talaga. Hindi naman niya makukuha ang bahay na to eh. Ang problema lang nito, yung narinig ko na baka mas panigan si nanay dahil anak siya ni lola habang ako apo lang. Wala bang kasulatan yung lola mo na nagsasabing ikaw yung magmamay-ari ng bahay at lupa na to? Yun nga, hindi ko alam kung meron bang ganun si lola. Nagliligpit na rin naman tayo ng mga gamit niya. Bakit kaya hindi natin hanapin kung meron nga? Oo nga no. Sige, subukan nating hanapin kung meron nga. Naghanap kami ni Elias ng ebidensyang magpapatunay na sa akin ipinamana ni lola ang bahay at lupa niya. Pero kahit nalinis na namin ang buong kwarto niya, wala kaming nakitang kahit anong papel. Hindi naman kaso sa akin na hindi ipamana sa akin ni lola ang bahay at lupa. Ang problema ko ay ang kakapalan ng mukha ng nanay ko. Ayoko sanang mapunta lang sa nanay ko na nagpabaya sa lola ko ang bahay at lupang pinundar nila ni lolo ko. Ay, hinalughog na natin lahat pero wala talaga tayong mahanap. Siguro wala talaga. Tatanggapin ko na lang siguro na makukuha to ng nanay ko. Kung kukunin nga ng nanay mo ang bahay na to, wala ka na magagawa. Sa batas kasi,
Walang karapatan ng apo sa pagmamay-ari ng lola o lolo niya. Talagang anak kami karapatan. Pero ayoko. Gagawa ko ng paraan para hindi nila makuha ang bahay na to. Kung ang inaalala mo lang ay baka wala kang matirhan, huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Ha? Saan naman ako titira? Wala ka naman yatang bahay. Natapos na nga yung pagtugis mo ng aswang dito sa baryo namin pero hindi ka pa rin umaalis dito. Dito ka nga rin tumitira sa bahay namin eh. Napagkamalan na tuloy tayo mag-live-in. Akala mo siguro wala akong bahay, no? Kung meron, di sana umuwi ka na sa inyo. Di ka ba hinahanap? Wala maghahanap sa akin. Ako ang boss doon. Aba, ang lakas din naman talaga ng imagination mo, ano? Ayaw mo maniwala. Baka bigyan pa nga kita ng mas malaking lupain kaysa dito eh. Grabe. Lakas ng hangin. Ay, babagyo yata, ano? Ano? Gusto mo ba bigyan kita ng lupa? Ilang hektarya ba kailangan mo? Ay, naku, Elias. Kung sabihin ko sa yung gusto ko ng 1 hektaryang lupa. Sige. Bibigyan kita niyan. Basta ba, pakakasalan mo lang ako. Ano? Sus, kunwari ka pa. Tignan mo ang pisngi mo. Namumulan na naman. Alam kong gusto mo rin akong pakasalan. Saan mo ba pinagkukuha yung mga pinagsasasabi mo, Elias? Mandiri ka nga. Anong sinasabi mong pakasalan kita? As if namang may 1 hektarya kang lupain, ano? Hoy, para sabihin ko sa'yo, bata lang ang maniniwala sa mga pinagsasabi mo. O sige kung ganun. Dadaling kita sa asyenda ko para naman maniwala ka sa akin. Asyenda? Diyos ko naman, Elias, tigil-tigilan mo ko ha. At saka, kahit meron ka nga talagang malawak na lupain, mas pipiliin kong tumira dito. Ayaw kong umalis sa lugar kung nasaan ang mga alaala na kasama ko ang lola at lolo ko. Ay, mahirap nga naman talaga yan. Teka lang, paano pala yung pagiging albularya mo? Itutuloy mo pa? Oo naman, yun ang totoong pamana sa akin ni lola, kaya kailangan ko ituloy yun. Nasa na ba yung libro na binigay niya sa'yo? Ha? Oo nga pala. Ngayon ko lang naalala yung tungkol sa libro na yun ha. Teka lang, hanapin ko lang sa kwarto ko. Halika, samahan mo nga ako. Naku naman, Betty. Bakit mo naman kinalimutan? Baka mamaya nawala mo na pala. Hindi ka pwede maging albularya nang wala ang librong yun. Alam ko naman. Hindi ko lang naalala dahil nga sa pagkamatay ni Lola. Oh, eto. Hindi ko nakalimutan kung saan ko nilagay. Uy, may nalaglag. Ano yan? Papel eh. Teka, sulat para sa'yo. Sulat? Sulat ba to ni Lola? Oo, mukhang yan na yung hinahanap natin. Teka, babasahin ko. Kaagad kong binuklat ang nakatuping papel na nahulog mula sa librong ibinigay sa akin ng Lola Lucia ko. Nanlumo ako nang mabasa ang mga nakasulat doon. Ang sabi ni Lola, nararamdaman na raw niya na malapit na siyang isama ni Lolo sa kabilang buhay kaya kailangan niya na raw akong turuan at habilina ng mga kailangan niyang ihabilin sa akin. Nakasulat yon lahat sa papel. Gulo-gulo pa nga ang pagkakasulat niya, halatang nagmamadali at hirap na hirap. Naroon din ang kasulatan na sa akin ipapamana ang bahay at lupa, lalong-lalo na ang pagiging albularya. Hindi ko napigilang mapaiyak sa lahat ng mga nabasa ko. Miss na miss ko na si Lola pero wala akong magawa kundi ang maghintay na balang araw ay magkikita kami ulit. Noong araw na yon, wala akong ibang ginawa kundi ang paulit-ulit na basahin ang sulat niya sa akin. Kinabukasan ay muli akong binalikan ni nanay na may dala pa talagang barangay tanod para raw puwersahan akong paalisin sa bahay ng nanay niya. Pero hindi ako napaalis nang ipakita ko ang sulat ni Lola sa akin na may fingerprint pa nga sa ilalim. Mali naman kasi yung pagkakabasa mo eh. Paano mo may tatama ang ritual? Si Lola naman kasi. Iniwanan ako kaagad na hindi pa ako marunong magbigkas nitong mga Latin na to. Diyos ko, kailan ko naman kaya ito matututunan? Ang mabuti pa, sumama ka na lang kasi sa bahay ko. Nandun yung tiyahin ko na marunong magbasa nito mga Latin para maturuan ka niya. Maniwala ako sa'yo na may tiyahin kang marunong magbasa nito. Bakit ba hirap na hirap kang paniwalaan ako? Halika na, sumama ka na. Hindi naman kita pipilitin pakasalan ako eh. Alam ko namang ayaw mo eh. Paano naman kasi kita pakakasalan kung hindi ka pa naman nanliligaw? Ano sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, gwapo ka sana kaso nga lang bingi ka. Che. Sa pamimilit ni Elias na sumama ako sa kanya sa bahay niya, napilit niya rin talaga ako. At talaga nga namang nagsasabi pala siya ng totoo.
Isang may-ari ng napakalaking hasyenda ang pamilya ni Elias. Ipinamana ito sa kanya ng ama niya matapos itong mamatay at ngayon ay siya nang nagpapatakbo nito kasama ang 3 niya pang mga kapatid na puro lalaki. Hindi talaga ako makapaniwala noong una. Akalain mong ang isang manunugis ng aswang ay pwede palang maging isang hasyendero? Matapos ang 1 linggong ligawan, oo at napasagot nga ako ni Elias. 1 buwan na magkarelasyon kami, pumayag na akong magpakasal. Kaya ganun kabilis dahil talaga namang crush ko siya noong una pa lang. Nagpapakipot lang talaga ako. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat sa pagpili ng kwento ko para ibahagi sa inyong listeners. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.